Ang ating pong text na babasahin ay Luke 22, verse 39 and 46. Church, hear the word of God. And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. And when he came to place, he said to them, "Pray that you may not enter into temptation." And he withdrew from them about a stone's throw, and knelt down and prayed, saying, "Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done." And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow. And he said to them, "Why are you sleeping? Rise and pray, that you may not enter into temptation." Church, this is the word of God. Thank you po. Makakaupo po tayo. So, ngayong umaga po ay, obviously, wala po si Pastor Japet. Kaya po ako nandito ngayon. Less than a month ago, sabi po ni Pastor Japet sa akin, sabi niya, "Pastor Cloyd, pwede bang ikaw ang mag-preach sa ganitong date?" Ano bang date ngayon? November 24. Pag ako po ay sinabihan mag-preach, ay nagsisimula na po ang aking agony. Struggle. Struggle. Nagsisimula na akong nervyusin. Nagsisimula na akong mag-isip ng... Hindi po madali para sa akin, mga kapatid. It's not easy for me. Sabi ni Pastor Japet, "You will preach on November 24. Sabi ko kay Pastor Japet, "May your wish be done." So mga kapatid, nandito po ako just to share you. Ito po ang ating binasang text. Luke 22, 39 to 46. Some of you, mga kapatid, have read this already. Ito po yung nabasa nyo at maaaring alam nyo ang kwento nito. Ang title po nito, "Not my will, but thine." Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kung ang tao po ay mahaharap sa isang mabigat na pagsubok ng buhay niya, gagawin niya ang lahat ng kapamaraanan upang iwasan ang hinaharap niyang pagsubok. Minsan, iniisip pa lang natin yung pagsubok, parang lalo na kung ang pagdadaanan ito ay hindi kaaya-ayang pagdadaanan, iniisip pa lang natin ito ay mabikit na ho para sa atin. Ang kalagayan na magdurusa ka, sakit, o pinakamabigat na kinatatakutan ng tao na ayaw nating darating ito sa ating mga buhay. Lalo na kung ang nakataya rito ay ang ating mismong buhay. Na wala nang ibang lulusutan na maaaring hilingin natin sa Diyos, sana wala nang ganitong kalagayan. Sana hindi na ako mahirapan. O sana, isang panaginip na lamang ito at ako ay magising na. Our nature always desire yung comfort of life. Yun ang gusto natin. Madali. Komportable sa lahat ng bagay. My fear, mga kapatid, is yung height. Alam mo yun ng asawa ko, takot ho talaga ako sa heights. Hindi niyo ako pwedeng pakitin ng bubong. Last Friday,
Second time, dadaanan naman, mag-medical mission kami, dadaanan naman kami sa hanging bridge. Kaya nung tinatanong ko yung mga kasama ko, saan tayo dadaan? Sa hanging bridge? Oh, no. Wala bang ibang daan? Wala bang ibang pwedeng daanan? Pwede po akong dumaan kahit na malayo doon mismo sa ilog. Wala kang problema sa akin. Pero wag lang dito sa hanging bridge. Kung bakit yung hanging bridge ay gumagalaw. Yun ang ayaw ko po sa hanging bridge, yung gumagalaw. So kinakabahan na po ako, tatakot. Nasabi kong wala na bang ibang daan? Sa salaysay ni Lucas, mga kapatid, ay pinakita na si Jesus ay dumaan sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Ilang oras na lamang, probably sinasabi nila ito ay maaaring Friday o ng madaling araw nangyayari ito. Ilang oras na lamang na siya ay hahatulan na ng kamatayan. Alam niya ang kanyang haharapin na kaparusahan sa kamay ng mga taong masasama at siya ay gusto talaga siyang patayin. Ang mga Romano, gobyerno ng Romano o mga Hudyo. Naharap siya sa isang pagsubok. Dito ay hiniling niya sa Ama na kung maaari ay huwag na niyang danasin ng paghihirap o inumin ang saro ng paghihirap. Bilang tao, meron din siyang ganitong struggles. Ang Panginoong Jesucristo ay, alam ho natin, siya ay 100% man. Siya rin ay 100% God. Subalit doon sa kalagayang tao, ay meron siyang struggles o takot. Kagaya rin ho natin. Buong buhay niya ay wala siyang ginawa kundi sundin ang kalooban ng Ama. Sa buong his entire life ay wala siyang ginagawa kundi sundin lamang ang kanyang Ama. Sabi niya nga sa isang salita, pagkain niya nga, his food is to do the will of his Father. Pagkain niya yon, day in, day out, ay sumunod sa kanyang Ama. Never na naging hiwalay ang kalooban niya at ng Ama. Never. Laging ang kalooban ng Ama ay yung ginagawa niya. Hindi siya hiwalay. Sabi niya nga, they are one. Sa pagkakataon na ito, sobrang mahirap sa kanya, ay humiling siya sa Ama na huwag niya itong danasin. This is the only time that the Lord was asking his Father. Hindi nagbigay ng masyadong detalye si Lucas kagaya ni Mateo at Marcos. May mga account din po sila. Kay Lucas ay binigyan diin yung sobrang paghihirap ni Jesus nung sandaling yon. Yung pawis sa kanyang pananalangin ay pumutak na mistulang malaking dugo. Great drops of blood. I cannot imagine how big it was. Sabi niya, great. Matutuhan natin po mga kapatid sa mga talata ni Lucas, sa kabila ng dinanas na sobrang kapighatian ni Jesus, ay tiniwala niya sa Ama ang kalooban kaysa nais ng kanyang katawan. Ang central message mga kapatid sa oras na ito, while facing the greatest temptation of his life in sorrow and distress, Jesus prays and submit to his Father's sovereign will for the salvation of sinners. While facing the greatest temptation of his life in sorrow and distress, Jesus prays and submit to his Father's sovereign will for the salvation of sinners. Dalawang importanteng lessons ang makikita po natin dito. Number 1, the sleep of the disciples. Number 2, the prayer of Jesus. Sa mga kapatid, don't sleep. Number 1, let's move on. The sleep of the disciples in verse 39 to 40. Sabi rito, and he came out and went
and was his costume to the Mount of Olives, and the disciples follow him. Galing po ang Panginoong Jesucristo sa aral natin last week, galing sila doon sa kanilang Last Supper pa, at doon ay sinasabi na ng Panginoong Jesucristo na siya ay ipagkakanulo, siya ay mamamatay. So, galing siya roon. At ang mga disipulo, sinasabi rito, ay nakasunod sa kanya. At least 11 disciples, sapagkat wala na si Judas dito. So at least 11 sila na sumasama sa kanya. Yung custom, ibig sabihin, nakaugalian niya dito pumunta to pray. Kapag sinasabi ng mga scholars na yung lugar na yan ay talagang puntahan ni Jesus upang siya ay manalangin tuwing gabi, or sabihin natin ito nga, medyo parang madaling araw na siya. Sinasabi rin ang lugar na ito ay para di siya masundan ng mga taong gusto siyang patayin. Hindi agad siya malalaman na naandun siya. So, we can imagine mga kapatid, yung fellowship na mayroon sa lugar na yon with the disciples, yung bang kasama mo si Christ, si Kristo, ang Panginoong Jesus, bilang kasama ng mga disipulo, we can imagine na sila ay merong fellowship doon. Kumbaga, familiar place ito sa kanila. Maaring naiisip ko lang na sila ay masaya rito. They have a joyful fellowship with the Lord. Pero this time, sa ating pong nabasa, ay iba po ang panahon na ito. This is different. Because right after they arrived at the place, Jesus said to them, "Pray that you may not enter into temptation." Manalangin kayo nang kayo ay hindi matukso. Jesus was asking them to pray because the temptation coming to them so that they may overcome it. Si Jesus din ay may kinakaharap na temptation that he needs to pray to. Si Jesus ay hindi exempted, sinabi na natin kanina, sa temptation. He was in the wilderness, he was tempted, ilang beses 3 times. He was tempted there. And that was before his earthly ministry. This time, sabi ng Bible, was the greatest temptation before finishing his earthly ministry. Temptation not to drink the cup of suffering. Remember, doon po sa wilderness, Satan is offering the comfort of this world. Sabi ni Satan, "You worship me, I will give you everything." Ayaw ni Satan na si Jesus ay maghirap. Ayaw niya na siya ay pagdating ng panahon, talagang siya ay tumubos ng kasalanan through suffering and dying on the cross. Hindi po. Ang gusto ni Satan, Jesus live in comfort, living in a lifestyle na desire ng human flesh. So mga kapatid, this is a familiar command of Jesus, at least for the disciples. Kung naalala po natin, sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang tinurong panalangin, "Our Father in heaven, hallowed be your name." And then, "Lead us not into temptation, but deliver us from evil." And Jesus displayed here how to overcome temptation. Pray. This familiar command of Jesus, at least for this, yun nga sinabi ko kanina na itinuro niya. But in Matthew, mga kapatid, 26:37 to 38, before Jesus gone to pray, bago pa siya manalangin, sinabi ni Matthew, he began to be sorrowful and troubled. "My soul is very sorrowful, even to death. Halos ikamatay ko ang aking kalungkutan." I don't know kung nakakita na po kayo ng taong sobrang kalungkutan na parang siya ay mamamatay na sa kanyang
sinasapit na kalungkutan. But this is the condition of the Lord. In Mark 14:33 to 34, greatly distressed and troubled. Hindi po natin malubos maunawaan ang lalim ng kanyang pagdurusa dito na halos ikamatay niya. Sobrang bigat na dalahin niya. It's not about that he will miss his close disciples. Na para bang maiiwan ko ang mga disipulo ko, malulungkot ako. It's not about that. Hindi po yun. John, Peter, and James ang kasama niya kasi sa account ni Matthew and Luke and Mark, sinabi niya doon ni Matthew na yung tatlo ay sinama niya, naiwan yung 8 at yung tatlo ay kasama niya. And sabi sa Matthew na, you watch while I'm praying. Yung watch doon, ibig sabihin ay, you pray also. We can only imagine that he was physically weak. Siguro po ma-imagine na lang natin kung gaano kahina siya that time. There is a loneliness in him. The 3 accounts tell us what Jesus' condition was. See, his prayer now is not for his disciple. Nakita po natin in John 17 na siya ay nananalangin para sa disciples at sa mga believers. Wala pa po yata tayong nakitang panalangin na para sa kanya, no? But this time, ay panalangin niya ito para sa kanya. I pray. Kasi pinalangin din niya si Peter nung naaral natin last week na si Peter ay sabi niya, I prayed for you, Peter. Nung hinihingi ni Satanas ang kanyang katawan, kanyang buhay. Now, sabi rito, he is about to pray for himself. Mananalangin siya ngayon para sa kanyang sarili. Gusto ko pong tumalon sa 45 and 46 kasi nga po ang account ni Luke ay hindi po detalye kundi yung mga kaganapan kay Jesus ng kanyang paghihirap ay parang kinumpres niya sa kanyang salaysay. Sa 45, sabi rito, and when he rose from prayer, he came to disciples and found them sleeping for sorrow. Sila ay natutulog. Natagpuan sila ay natutulog. So, we see how the disciples failed to pray. Instead, they slept. Sa halip na sila ay manalangin, sinabi ng Panginoong Jesucristo ay sila ay natulog. Luke said that they are sleeping for sorrow, ang disciples, while Jesus is praying for sorrow. Kontrast po ang kanilang ginagawa. 1 hour of praying is difficult for them. Sabi ng Panginoong Hesus, why are you sleeping? Rise and pray that you might not enter into temptation. Sabi sa talata ni Matthew and Luke, kahit ba 1 oras lang, hindi kayo makapanalangin. And 3 times na sinabi sa kanila, kahit ba 1 oras lang, hindi kayo makapanalangin. Paulit-ulit ang Panginoong Jesucristo. Pray that you may not enter into temptation. Parang sinasabi rito ng Panginoong Jesucristo, don't watch me praying. Huwag niyo akong tingnan, nananalangin ako at kayo lang ay nanonood sa akin. Sinasabi na you pray for God's protection. You pray for wisdom. Pray not to be discouraged. Pray for the strength of your faith. Pray that you may resist the devil so that you may not enter into temptation. So this is what the disciples are doing. Nung sila ay kasama ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay lumayo sa kanila to pray. Sabi ng Biblia ay a stone throw. Kung akong babato, siguro mga 30 meters lang or 10 meters ang layo.
Maaaring si Pastor Del, pag bumato ng stone, mabing 100 meters. We don't know how the distance was, kung gaano kalayo yung ginawa ni Kristo. But the thing is, kailangan niya makapag-isa para manalangin. Siya ay humiwalay sa disciples para manalangin. But the disciples just sleep. Natulog lang sila. What will we do in a situation when we are being tempted? Ano ang gagawin natin kung tayo ay nasa sitwasyon na tayo ay tinutukso? We run to God. Pray. It is our responsibility. I can imagine, mga kapatid, nung si Jesus ay naglalakad at mananalangin. Hindi naman sinabi ng Panginoong Jesucristo, guys, just stay there. I will pray. Relax. I will pray. And don't worry. I will manage it. You just relax there. Hindi po ganun ang sinabi. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, you also pray. Manalangin ka. Naturuan po tayo, mga kapatid, God's sovereignty, the sovereignty of God, and human responsibility. God is sovereign. He knows everything. He controls everything. Alam niya ang mangyayari bago pa mangyari. He planned everything. But we have a responsibility. Our responsibility is to pray, to seek God. That's our responsibility, mga kapatid. Sa totoo lang. And many times we fail. Tayo po ay nag-fail sa ganitong responsibility natin. We miss to pray. That's why we fall into temptation in many times. Because we too, as the disciples, failed to pray. Number 2, the prayer of Jesus in verse 41. And he withdrew from them about stone's throw and knelt down and prayed. Sinabi ko nga kanina, para malayo siya sa mga disipulo, hindi siya distracted. He will commune with his Father. Pinapakita po rito yung intimacy, kasi tinawag niya Father, Ama. Marami po ritong ama, no? I'm a father. Pag tumawag ang anak ko ng tatay, my attention will be on her or on him. Because pag tinawag niya ako, it means na may kailangan siya at importante ito. Father. It tells intimacy. And sometimes our children calling us Father, and the children said, Father, you're not listening. Hindi ka naman nakikinig, Papa. But, sabi ng Panginoong Jesucristo, Father. It tells intimacy, unbroken relationship, and this caught the attention of a father from calling of a son where the father is ready to listen. Sabi rito, another narrative, he called sa ibang sali, ang pagkasali nila, nang tumatawag ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, Abba, Father. Means Papa or Daddy. Kailangan ko kayo at this time. I need you. Tatay. I want to tell you something, Tatay. Yung gesture po ng panalangin ng Panginoong Jesucristo, kung ating papansinin, siya ay lumuhod. Sa talata ni Matthew at ni Mark, face down on the ground. Matindi ang kanyang pangangailangan.
Minsan nananalangin po tayo, nakaupo lang, di po ba? But the Lord is really seeking His Father. Nakaluhod siya, nakasubsob ang kanyang mukha. At siya ay nananalangin sa Ama. And 42, sabi rito, Father, if you are willing to remove this cup from me. Mga kapatid, alam po natin ang cup is a cup of suffering. Na ito ay kumbaga cup to drink, the cup of suffering. Ito po yung mangyayari sa Panginoong Jesucristo, that He will drink the cup of suffering. In the Old Testament, it is represents the Lord's judgment and wrath on wickedness. Ito po ang nagsisimbolize or representing yung cup na yon ay nagre-representa. That's why the Lord was sorrowful in distress even to death. Yung hirap na kanyang dadanasin, mga kapatid, ay sinasabi ng Bible na wala nang ibang hirap pa, wala nang hihigit pa sa kahirapan na dadanasin ng Panginoong Jesucristo na mararanasan ng tao. It was not death per se, hindi yung kamatayan, sapagkat kung kamatayan lang, di ba nakakita tayo pag binaril, tapos na, patay na. It's not the death per se, but yung journey ng death, yung dadanasin niya, yung kanyang mararanasan. He will suffer from the wrath of God intended for the sinners. Hindi ko po alam, hindi ko ma-explain. At marami yung theologians hindi ma-explain yung ano ba talaga yung wrath of God. Yung puot ng Diyos. Kapag ang tao na puot sa kanyang kapa, grabe na yung kanyang gustong gawin. Parang gusto niyang tadtarin ng pino at ihagi sa dagat. Yun ang wrath ng tao, no? Isang membro ng church sabi sa amin, I experienced the wrath of a pastor. So may grace pa yun, yung wrath ni pastor. Pero wrath ng yung puot na puot ka, no? Gusto kitang tirisin. I want to squish you. I want to break your neck. I want to kill you. Just the wrath of... But the wrath of God, can you imagine the wrath of God? Yung puot ng Diyos? Puot from the Holy God? Walang makapag-explain po nun eh. Unless maranasan mo to. Unless maranasan mo to. Kung ang puot ng Diyos ay simpleng parusa lamang na madaling pasanin ng tao, maaaring hindi hilingin ni Jesus ito sa Ama na alisin ito. Tama ho ba? Kung madali lang to, hindi na ito hilingin ng Panginoong Jesucristo. I can manage, Father, but it's not. Hindi ito madaling alisin. Ito ay puot ng Diyos sa kasalanan ay lubos na ibubuhos kay Jesus. Lubos na ibubuhos kay Jesus kahit siya ay walang kasalanan. Ibubuhos sa Kanya. Sasapitin ni Jesus ang pinakakarumal-dumal, o sabihin natin sa English, cruel, na kamatayan na sinasabi ng Biblia na hindi pa nararanasan ng tao. He is about to suffer not for few good men, but for many sinners who are undeserved to live. Sa mga taong hindi deserve mabuhay, tayo po yun. Humanly speaking, Jesus' request has all the valid reasons. Yes. Kaya hinihiling niya sa Ama kung posible ba na alisin o wag nang dumaan siya rito. O ibang paraan na lang. Sa paglalahad ni Mateo at Marcos ay 3 beses niya itong hiniling, mga kapatid. 3 times. The same thing, the same prayer.
Babalik siya roon, mananalangin, Lord, Father, can you remove from me this cup? Matatapos siya, he looked again to his disciple who was sleeping again, sleeping. Then he went to his father again, praying the same thing, and he looked back and came back and saw his disciples sleeping again. That's why yung nakikita ko, yung sulat ni Lucas ay para ipakita yung tindi ng panalangin ni Kristo, ng Panginoong Yesus. Iisang panalangin na 3 beses hiniling, ipinakita rito na hindi sa kanyang kagustuhan na dumaan siya rito. Ayaw ng Panginoong Jesucristo. Yun ang kanyang panalangin. Meron bang ibang paraan? Father, meron ba? Kung meron, pwede ba doon na lang sa paraan na yun? Meron bang ibang pwedeng matapos lang yung wag lang dumaan sa paghihirap na ito? Pwede bang sa ilalim na lang ako ng wag lang dito sa hanging bridge? But mabilis lang na sinabi ng Panginoong Jesucristo, 42b, nevertheless, but not my will, but yours be done. Nakikita po natin dito, we see here his submission to his Father's will, no matter how difficult that would be. His Father's will is the fulfillment of all what was written about him. Ang kalooban ng Diyos ay yung katuparan ng lahat ng pinalano ng Diyos para sa makasalanang sanlibutan. He was the sacrificial lamb. Parang sinasabi, anak, sorry ha, you are the sacrificial lamb. Ikaw talaga yon. The Lamb of God who takes away the sins of the world. His Father's will was before the beginning of time. It was a covenant of triune God. Ito po ay tipan ng triune God. Actually, Jesus Christ was part of it. Ito na yung kanyang role. He will do his part. To die on the cross. To pay the price of sins. To suffer in the wrath of God so that the people will not suffer. Siya ang aako ng pagdurusa na sa ganoon ang tao ay hindi magdurusa. Mga kapatid, I submit to you today that this prayer of Jesus is humbling us how we suppose approaching God in prayer. Kung paano tayo lalapit sa ganyan, sa Panginoon, sa ating panalangin with full of humility. Yung tayo ay lalapit sa Panginoon na tayo ay may pagpapakumbaba, may respeto, reverence to the sovereign God, ginagalang ang Panginoong Diyos, more so doon sa content ho ng ating panalangin. And sometimes yung ating panalangin is like twisting the hand of God, na para bang, kalooban niyo ito, Panginoon, bigay niyo po sa akin. Kalooban niyo pong maging mayaman ako, so ipagkaloob niyo sa akin. According to our wishes and want. Mga kapatid, may we depend on His will, not with ours. No matter how we see it, whether it's good and beneficial for us. Yung kalooban ng Panginoon, sapagkat ang kalooban ng Panginoon is beyond what we can see. Yung plano ng Diyos ay sobrang iba kaysa sa plano natin. And 43 and 44, sabi rito, And there appeared to him an angel from heaven strengthening him. Sa kanyang pagod ay dumating ang anghel, pagod ang kanyang katawan, pagod na isipan, o pagdurusang emotional, sobrang depressed na kalagayan, nakaranas pa rin siya ng pagdamay mula sa langit. Dinalaw si Jesus ng anghel upang palakasin, upang ma-encourage, maaari siya. Ito ay biyaya ng langit sa kanya.
na siya ay dalawin ng anghel. And how many times an angel appeared to the Lord Jesus Christ? Kung natatandaan po natin, ilang beses bang nagpakita ang anghel sa Panginoong Jesucristo? 2 times. Una, nung siya ay tuksuhin ni Satanas o ng Diablo, at pagkatapos noon ay siya ay dinalaw ng anghel. At ito ngayon, na siya ay nasa matinding pagsubok. Dinalaw muli siya ng anghel, an angel from heaven, upang siya ay palakasin. Every time na siya ay nanghihina, papagod, an angel is coming to strengthen him. Sa salaysay ni Lucas, this could be, yun nga po kanina sinasabi ko, this could be the 3rd time na ng Panginoong Hesus ay nanalangin dahil sa sobrang niyang paghihinigpis, pumatak ang kanyang pawis na tulad ng malaking patak ng dugo. Sabi ko nga kanina, yung bigat ng kanyang dinadala sa kanyang panalangin, sa pressure, ay pumatak ang kanyang pawis na tulad ng malaking patak ng dugo. Yung patak yung dugo mula kay Kristo ang naging sa krus ng Kalbaryo ang naging sanhi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Naglinis ng ating kasalanan. Yung kamatayan sa krus ay maaaring nagdulot kay Jesus ng sobrang takot. Sabi rito, remember, Jesus suffered alone that night. Gusto pong pakita to, sabi ni Norman Geldenhuys, summarized the struggle of Jesus that night. Sabi rito, it is impossible for him in his perfect humanity not to experience the feeling of opposition to the idea of impending humiliation, suffering, and death. And all this is made the more intense through his knowledge, sapagkat alam niya that he is not only going to suffer and die, hindi lamang yon, but he will have to undergo this as expiatory, tutubos, sakripisyo for the sins of guilty mankind. The holy and just wrath of God against sin falls on him in full measure, lubos, because he has put himself unreservedly in the place of guilty mankind. The judgment pronounced in sin is death. Kamatayan, ang hatol sa kasalanan, spiritual as well as physical. The spiritual means being utterly forsaken by God. One of the things siguro yung mabigat para sa Panginoong Kristo, yung very, very short time na siya ay nasa krus, ang sabi niya, my God, why you have forsaken me? Very ano po yun eh. You can lose anything, but being forsaken by God, the most difficult time. How dreadful then must the idea have been to Christ, who had from eternity lived in the most intimate and unbroken communion with his Father, that he would have endured all this. Yung pinadala siya, nasa langit, pinadala siya. Pagdating ng araw ay magiging sacrificial lamb siya. Mamamatay siya ng death na hindi nga madaling kamatayan. So this is what happened, mga kapatid, in this text. So mga kapatid, in closing, his father's will is the death of his begotten Son. Full measure of God's wrath had fell upon Jesus on the cross, so that those who believe in Jesus will no longer experience the wrath of God that was intended for all sinners. Ng tao na nanampalataya kay Kristo ay hindi na makaranas ng ganitong klaseng paghihirap dahil si Kristo na naghirap para dito. On the cross, enduring all this in pain, in suffering, he cried out, my God, why you have forsaken me? He was forsaken so that you and I will never be forsaken by God. Never. We'll never be forsaken by God, because Christ has been forsaken.
We are saved now because of Jesus submitting to His Father's will. Kaya tayo po ay naligtas dahil sa pag-submit ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang Ama. And to those people who keep rejecting Jesus as Lord, mga kapatid, I beg you to believe of what Jesus has suffered in Gethsemane up to dying on the cross because He is the only sacrifice for your sin. Kung wala ka pang pananampalataya kay Kristo, manampalataya ka kay Kristo. Na siya ang gumawa ng pagdurusa para sa iyo. It is also a pain of the Father to see His begotten Son to suffer. I just thinking na yung tatay also is looking at his son na magsasuffer dito. I don't think na rejoicing yung father na nagdurusa ang kanyang anak. I will never be rejoicing kung anak ko ay nagsasuffer. Lalo na nagsasuffer siya sa mga taong hindi karapat-dapat pagtuunan ng pagdurusa. If you are unbeliever, believe to the Lord Jesus Christ that He sacrificed Himself for you. The only sacrifice that the Father accepted to save sinful mankind. Come to God and put your trust on Jesus, my friend, and be with Him in eternity. In Romans 1:18a, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man. Mabigat pong sabihin, mga kapatid, that the people who will keep on rejecting the Lord, hindi sila manampalataya kay Kristo. And later on, they will suffer doon sa wrath of God. Very sad thing to happen to them. But for us, mga kapatid, for us believers, keep reminding ourselves that God is sovereign. God is in charge. Siya ang nakakaalam na lahat. But we have the responsibility to pray and trust His sovereign will. Meron po tayong responsibilidad na manalangin at itiwala sa kalooban ng Panginoon. We are confronted different temptation every day. Sinabi ko po kanina na tayo ay naharap sa iba't ibang pagsubok araw-araw. Therefore, submit to God. Not my will, but thine. Ang kalooban niyo, Panginoon, ang mangyayari po lagi. His will is always for His glory. So mga kapatid, ito pong ating nabasa today. The Lord is bringing us to really mag-resonate po sa atin what the Lord has done, what the Lord has done on the cross. Na patuloy po nating makita that without this, hindi po tayo maliligtas. Wala po tayong pag-asa. Mananatili po tayong nasa sumpa ng kasalanan. And because of Christ, because of His submission to His Father, tayo ngayon ay naligtas. Ang central message po ay when facing the greatest temptation of His life, in sorrow, in distress, Jesus prays and submits to His Father's sovereign will for the salvation of sinners. And we've seen the two important lessons, the sleep of the disciples and the prayer of Jesus. Let's pray. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, for this reminder na nakita po namin ang inyo pong sakit na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Patungo sa krus ng Kalbaryo na sobrang pigati na inyo pong naranasan. For our sake, God,
for the glory of your Father. May we, as Lord, keep reminding ourselves of the truth, Lord, na kami po ay kinahabagan niyo lamang. May we also be reminded, Lord, that we have this responsibility to pray so that we may not enter into temptation. Marami pong salamat. May you continue to bless each and every one of us sa aming pong paglakad sa inyo at patuloy na paghahangad na masunod ang inyong kalooban. We praise you, Lord. We bless you. In Jesus' name.